Sa video na ito ay mayroon po tayong isang napakagandang paksang pag-uusapan na tiyak na gigising sa inyong kuryosidad tungkol sa mga barya na madalas ay hindi natin napapansin sa ating bulsa o sa mga lumang pitaka. Atin pong kikilalanin dito ang sikat at kontrobersyal na 1 centimo coin na nilabas po noong taong 2002. Marami ang nagtatanong kung may kakaiba o may natatanging misteryo ba sa likod ng maliit na baryang ito. Marami sa atin ang nagpapadala ng mga mensahe kung magkano nga ba ang totoong halaga nito kung ibebenta sa seryosong kolektor sa kasalukuyan. Kaya naman, sa bidong ito, ibibigay po natin ang lahat ng tamang impormasyon na base lamang sa mga konkretong datos at katotohanan. Magsimula po tayo sa mga pangunahing technical na detalye ng baryang ito para alamin po natin kung paano ito makikilala ng tama. Ang 1 centimo coin na nilabas po noong taong 2002 ay opisyal na bahagi po ng serye ng pananalapi na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung titingnan po natin ang pisikal na anyo nito, napakaliit lamang ng baryang ito. Ang diameter nito ay eksaktong 15.5 mm lamang. Dahil dito, ito po ay isa sa mga pinakamaliit na barya sa kasaysayan ng ating bansa. Pagdating naman po sa bigat, ito ay tumitimbang lamang ng eksaktong 2 grams. Kaya kapag hawak mo ito, halos hindi mo mararamdaman ang bigat nito sa iyong palad. Ang kapal naman o thickness ng 1 centimo 2002 coin na ito ay nasa 1.35 mm lamang. Napakatipid ng sukat nito dahil ginawa ito para sa malawakang sirkulasyon sa ekonomiya noong panahong iyon. Ano naman po ang mga material na ginamit sa paggawa ng baryang ito? Ang composition ng 1 centimo 2002 ay gawa po ito sa copper-plated steel. Ibig sabihin, ang pinakapuso o core ng barya ay gawa po sa bakal o steel at binalot lamang ito ng manipis na layer ng tanso o copper. Ito po ang dahilan kung bakit may kakaiba po itong kulay na medyo mapula o kulay tanso kapag bago pa. Ngunit kapag luma na at nagamit na sa sirkulasyon, unti-unti itong nagiging madilim at nangingitim dahil po sa oxidation o kapag na-expose po ito sa hangin at saka dumi. Ngayon, tingnan naman natin ang disenyo ng baryang ito na nakahati po sa dalawang bahagi. Ang kanyang overside at saka reverse side. Dito po sa kanyang overside o ang harapang bahagi, makikita po natin dito ang face value nito na malinaw na nakasulat bilang numerical value na 1. Kasama po ang salitang sintimo dito po. Dito rin sa harapang bahagi makikita ang taon kung kailan ito ginawa na eksaktong nakasulat bilang 2002. Ang disenyong ito ay simple ngunit malinis na nagpapakita ng direktang halaga ng barya para sa pang-araw-araw na transaction ng mga mamamayan. Dito naman po tayo sa kabilang banda. Kung lilingunin natin ang reverse o ang likurang bahagi ng barya, makikita po natin dito ang opisyal na tatak o seal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang seal na ito ay sumisimbolo sa otoridad ng pamahalaan at ng sentral na bangko sa paglalabas ng legal na pera sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ngayon ay pumunta naman tayo sa pinakahihintay ng marami. Ano nga ba ang interesting na bagay na meron dito sa 2002 1 centimo coin na ito? At bakit ba ito pinag-uusapan ng ilang mga tao? Ang pinaka-interesting na katotohanan dito ay ang konsepto ng numismatic value o ang halaga ng barya para sa mga kolektor.
Dahil ang 1 centimo na gawa po noong taong 2002 ay nilikha sa napaka lining bilang, napaka ilang bilang or napakalaking quantity para sa buong bansa. Ang piraso po na nagamit na o yung mga tinatawag na circulated versions ay pangkalahatang walang mataas na premium o dagdag na halaga kung ikukumpara sa mismong face value nito. Kaya sa madaling salita, kung ang barya mo ay galing sa sukli, marumi at may mga gasgas na, ang halaga po nito sa market ay napakababa pa rin at halos katumbas lang ng nakasulat na barya. Subalit, nagbabago po ang usapan kung ang barya ay nasa uncirculated condition o yung kondisyon na parang bago pa, walang gasgas at napanatili ang original po nitong kinang mula sa pagkakagawa sa minting facility. Ayon po sa mga pandaigdigang datos tulad po ng mga presyo sa uncirculated condition, ang halaga po nito sa ibang bansa ay naglalaro sa humigit kumulang 1 USD hanggang 1.25 USD. US dollar po yan mga kabarya. Kung isasalin po natin ito sa lokal na market ng mga kolektor po dito sa Pilipinas, magkano nga ba ang halaga nito ngayon kung bibilhin ng isang interesadong kolektor? Base po sa mga naitalang transaction at bintahan ng mga coin collectors, ang presyo ng 2002 1 centimo coin ay naglalaro lamang po sa 17 pesos bilang panimulang halaga para sa mga maayos na kondisyon. At maaari po itong umabot sa 35 pesos para sa mga piraso na talagang napakaganda at nasa uncirculated o mint state. Kung susuriin po natin ang porsyento ng pagbabago, makikita po natin na mayroong potensyal na 24% na pagtaas o diferensya sa pagitan ng mga karaniwang uncirculated coin patungo sa mga mas mataas na kalidad na specimens na hinahanap ng mga eksperto. Kaya naman pumasok po tayo sa napakahalagang tanong na madalas itanong ng mga nakakahanap ng ganitong barya. Mas okay ba itong itago na lamang o mas mabuting ibenta na agad sa isang kolektor kung sakaling makahanap ka ng ganitong barya sa iyong bahay? Upang masagot po ito ng maayos, kailangan nating tingnan ang dalawang sitwasyon na nakadepende po sa kondisyon ng barya na hawak mo ngayon. Ang unang sitwasyon, ang nakita mong 1 centimo 2002 ay galing sa lumang alkansya, marumi, maitim na at halatang marami ng gasgas dahil nagamit na sa sirkulasyon. Ang pinakamagandang desisyon ay itago mo na lamang ito bilang bahagi ng iyong sariling memorya o personal na koleksyon ng kasaysayan. At ang tanong ay bakit? Dahil po sa mababang kondisyon nito, walang kolektor ang bibili nito sa mataas na halaga. At gagastos ka lamang ng mas malaki sa pamasahe o shipping fee kung ipapadala mo ito sa bibili. Mas may halaga pa ang kasaysayan nito kaysa sa perang makukuha mo. Sa pangalawang sitwasyon, kung ang nakita mong barya ay mapalad na nakatago sa isang protektadong lalagyan, walang kahit anong gasgas, kumikinang pa ang pagka-copper nito at masasabing nasa uncirculated condition, dito ay may pagpipilian ka. Kung kailangan mo ng mabilis na transaction at may nahanap kang kolektor na naghahanap ng eksaktong taon na 2002 para makompleto ang kanyang serye, maaari mo itong ibenta sa halagang 17 pesos hanggang 35 pesos. Ngunit kung hindi mo naman kailangan ang ganoong kaliit na halaga ngayon, mas okay din na itago mo muna ito ng mas matagal na panahon. Habang lumilipas po kasi ang mga taon, ang mga baryang nasa perpektong kondisyon ay unti-unting nababawasan sa market. Kaya maaari pong tumaas pa ang numismatic value nito sa hinaharap. Lagi po nating tandaan na sa mundo ng coin collecting o numismatics, ang kondisyon o ang tinatawag na grade ng barya ang siyang pinakamahalagang basihan ng presyo.
Hindi po sapat na luma ang barya. Dapat ay maayos din ang estado nito. Yan ang mga mahalagang impormasyon patungkol po dito sa 1 centimo coin na may taong 2002. Tiyakin na suriing mabuti ang inyong mga naitagong barya upang malaman kung ito ba ay may tamang specifications. Yan. Kaya't hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended na video natin dito.